Hello po, kumusta po mga dude? Welcome back sa mga bumabalik, patuloy pong nagko-comment, naghihintay ng inyo pong reading. Mga dude, maraming salamat po sa inyo. Ito naman po ay timeless reading po mga dude, kung kailan nyo po ito mapanood. Next 8 days or sa susunod po na 8 araw para po sa mga Taurus. Okay? Kung kayo po ay Taurus, Cancer, Virgo, Capricorn, Scorpio, Libra, at Aries. Ayan po, Aries. So, timeless. Ano po, Divine Universe, Divine Beings, pahingin po kami ng mga mensahe po. Powerful messages, powerful divine messages. Makapangyarihan at importante pong mga mensahe po para sa mga Taurus, Cancer, Virgo, Capricorn, Scorpio, Libra, at Aries. Next 8 days sa susunod po na 8 araw. Maraming salamat po. Okay, keep your thoughts positive. Keep your thoughts positive. Kailangan niyo mga dude, kung kayo po ay nagka-interest na buksan po ang video na to, panoorin, ibig sabihin ay maaari pong dumaraan po kayo sa matinding pagsubok or test ng Divine Universe, lalo na po sa pera, yan po, or sa kung ano man po yung dreams po ninyo, hopes, wishes, dreams po ninyo, kasi may mga star dito. So, may mga dumadaan po sa matinding problema sa pera, sa trabaho, sa career po ninyo, depression, anxiety, yan po. Kaya, keep your thoughts positive. Wow. Write down your goals, dream big. Yan po. Napakaganda po, no? May rainbow. Kung ano man yung gagawin mo, kung ano man po yung gagawin po ninyo next 8 days, or ano man po yung hahawakan po ninyo, magiging gold po yan, or magiging abundant po yan, successful. Kasi prosperity po yan, or healing din po ang rainbow. So, ask for help, it doesn't make you weak. Yan po, ask for help at siguradong may tutulong sa'yo next 8 days. Basta humingi ka kay God, sa Divine Universe, kausapin mo mga angels, sa mga ancestors mo, humingi ka. At dito po sa write down your goals ay yung manifestation po ninyo, makakatulong na isulat nyo po yan. Journaling, scripting, yan po, magical po yung inyo pong pagsusulat, yung kamay po ninyo, magical po yan. Kung anong isusulat nyo po ay magmamanifest. Wow. Surround yourself with your soul tribe. Yan po, mga positibo rin mag-isip. Yan po ay kahit hindi family members, basta may mga connection po sila sa mga tao na to, may connection po sa soul po ninyo, souls, family, kahit hindi po ninyo kadugo. Okay, sa ilan naman po pwede nyo pong gawin, pwede rin pong hindi, pwedeng skip or ignore nyo po, no, mga dude. Advice po ito sa ilan ng inyo pong mga ancestors. Practice feng shui, create a sacred space. So, meron po dito na kayo po ay may mga halaman sa bahay, mga indoor plants, nakakatulong po yan sa inyo pong energy, sa divine energy po ninyo, lalo na po sa mga light workers, starseed, ganyan po, empath. Kayo po ay talagang yung
madali po kayong maka-attract po ng energy, negative or positive energy. Kaya nakakatulong po yung mga halaman. Yan po. Maaring isa ka sa mga talagang mapagmahal po sa mga halaman, sa puno, sa nature po. At yung meron din po dito na kinakausap niyo po yung mga halaman. Or kung kayo po ay may problema, ganyan po, kinakausap niyo po yung mga halaman. Sa ilan naman po ay meron pong gumagamit po ng mga incense or sage, palo santo, yun po, nagpapausok sa inyo pong workspace, sa inyo pong office, sa mga naka-work from home, ganyan po, or sa inyo pong bahay mismo, no? Pinapausukan nyo, tinatanggal nyo po yung mga negative energy, lalo na po sa mga naniniwala po sa feng shui. Ayan po. Meron din po na bibili ng bahay pero kumukonsulta po muna sa feng shui expert, ganyan po, para po malaman kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat iwasan. Naniniwala sa feng shui na talagang may bahay na napakabigat. Yan po, bigat sa career, sa buhay, sa pera. May bahay po na talagang magulo, yung nag-aaway-aaway yung pamilya, ganyan po, or hindi swerte sa mga naniniwala po sa feng shui. Pero no judgment po tayo dito. Kung hindi pa naniniwala sa feng shui, ay skip nyo lang po yan, ignore nyo po yan, hindi po yan para sa inyo na mensahe. Pero kung hindi naman po, kung wala naman po connection sa feng shui, at least create a sacred space. Yan po, yung kahit hindi po altar, no, basta meron kang space na kahit maliit lang na corner sa bahay mo na yung nakapag-relax ka, isip ka ng maayos, meditate, ganyan po, or nakakausap mo ang mga ancestors mo, mga angels, ang divine universe, o meron kang incense, yan po, or sa ilan naman po ay may mga crystals na nilalagay, or isang lugar kung saan talagang yung nakakaramdam ka ng komportable ka, safe ka, tahimik ang inner at outer world mo. Yan po, mga dude. Tune into your inner peace, diba? Tune into your inner peace. Yun nga po talaga sa ilan nakakatulong yung kahit maliit lang na space, or kahit maliit lang na corner o sacred space, ganyan po sa inyo pong bahay. At maliit lang po na corner sa inyong bahay, meron kang sacred space para madali sa'yo na magkaroon po ng yung me time, alone time, ganyan po. Self-healing, self-love, ganyan, mga dude. Kahit yung nandun ka lang sa isang corner na sacred space mo na parang ganito, na meron kang nandun ka sa may mga, halimbawa meron po kayong balcony, may mga halaman, yung magkakape ka, makakapag-relax ka, makakapag-isip ka ng maayos, ng positibo, yan po. Meron po sa inyo makakita po ng cactus o rainbow, or crown, corona po. Don't stop kung ano yung ginagawa mo, or kung ano yung mga plano mo sa buhay, intentions, manifestation, remain positive. Advice po yan sa'yo ng mga divine beings, na divine universe, na mga ancestors po ninyo. Maging positibo, remain positive. If you believe, yan po, if you believe na magiging matagumpay ka, na malalagpasan mo kung ano yung hirap na nararanasan mo ngayon, or yung test sa'yo ng divine universe, maniwala ka lang na talaga, at maging positibo, remain positive, malalagpasan mo yan, makakapasa ka sa test ng divine universe. May justice din po kung ano man yung mga sa palagay mo na hindi naging maayos, hindi naging patas, okay? Hindi naging patas sa'yo na mga sitwasyon or
mga tao na magiging patas sa'yo. Makukuha mo ang justice. Yan po. Lalo na sa mga gumawa sa'yo ng hindi tama. Yan po, magkakaroon dyan ng hustisya. So, the situation will improve. Pinapakita sa'yo ng mga divine beings, ng mga ancestors mo, ng divine universe na magiging maayos. Okay, it's up to you kung ano yung mga magiging decision mo. Next 8 days, mag-improve yan. Let go mo. Okay, let go mo. Okay, lahat ng takot, lahat ng mga hindi mo makuha kasi not the right time pa eh. Okay, hindi pa ngayon. Kasalukuyan mo pinapanood to, hindi pa maayos ang sitwasyon mo. Kasi hindi pa talaga hindi pa, not the right time. So, i-let go mo yun. I-let go mo, i-surrender mo yan kay God sa Divine Universe. I-let go mo ang takot. I-let go mo ang, i-release mo na yan kung ano yung mga heavy burden na dala-dala mo. Wow, abundance, diba? Kusang nag-flip, nakita niyo yun? So, ito na yun. Wow. Once na nilet go mo na yan, i-release mo na, sinurrender mo, binigay mo sa Divine Universe, makakita ka ng rainbow. Ayan po. Sa ilan? Or 1111, 888. Sa ilan naman po? 777. Makita nyo po yan. Yan na po yung sign ng abundance po ninyo. Next 8 days yan. Reconsider. Meron ka noon na plano, meron kang gustong gawin, pero hindi mo alam kung paano kasi nga not the right time pa. Hindi mo pa, parang wala ka pang interest or hindi mo alam kung paano, pero next 8 days yun na ang tamang panahon na perfect timing na malaman mo kung paano gagawin, kung sino yung mga dapat mong kausapin, or magkakaroon ka na ng epiphany or idea. Okay. So, reconsider kung ano yung gusto mo, wag mo yung sukuan. Don't stop. Kasi nandiyan yung rainbow, nandiyan yung pag-asa. Ito na yun, abundance. Next 8 days na yan. Sa ilan? Within the next few months. Okay, magbabago ang sitwasyon po ninyo. Mag-improve. Hindi lang basta magbabago. Positibo po yan. Big positive changes po yan, mga dude. May mga tutulong na sa inyo. Kung kasalukuyan po ay sinusolo mo ang problema, wala kang malapitan, walang tumutulong. So, within the next few months, napakaganda kasi, yun na yun, positive changes. Kaya huwag ka munang sumuko ngayon. Be assertive. May susi success, bagong idea, bagong pagkakakitaan. Susi ito. Maaring susi sa bagong bahay, bagong sasakyan, bagong business idea, business venture. So, gawin mo kung ano yung gusto mo. Next 8 days. At bibigyan ka ng mga impormasyon, no? Lalo na kung takot ka dahil hindi mo pa alam kung anong magiging resulta, hindi mo alam kung ano yung mga dapat mong gawin. Yan po. Magkakaroon ka ng mga bagong fresh new ideas, mga bagong impormasyon, bagong detalye dito sa susi na binigay sa'yo ng infinite source, ng divine universe. Or maaring literal na, kasi sign, look for a sign. Kung naghihintay ka ng sign mula sa infinite source na kailan ba darating yung abundance, kasi ang rainbow, matik yan, abundance yan, mga dude. So, kung kailan darating, yan po, abundance po yan. So, dahil naghahanap ka ng sign, at maaring literal na may makita kang susi, yan po. 3 susi, or kahit 1 susi, may makita ka. Kahit saan, picture, videos, or yung talagang physical po na susi, may makita ka po. Sa ilan, random lang makita niya po sa daan. Yan po, susi. Yun na po yung sign ng infinite source na eto na yung abundance na hinihintay mo. Oh, di ba lumipad? Nakita niyo yun kung paano siya lumipad, helpful people. At dito rin siya, dito siya bumagsak sa ask for help, it doesn't make you weak. Di ba? Ask for help. At
helpful people. Basta humingi ka, maraming tutulong sa iyo. Mga angels, divine beings, mga ancestors mo, ang divine universe. Talagang ang galing ng paglipad niya, no? Pagbagsak niya dito rin sa tulong na matatanggap mo. Basta humingi ka lang kay God, sa divine universe, sa mga tao, humingi ka ng tulong. Ask for help, it doesn't make you weak. Helpful people. Wow. So, napakaganda ating mga dude. Next 8 days. 8 araw na lang. Konting tiis na lang. It's dark and you can't see a effing thing. Get your head out of your ass pronto. Okay, so madilim, no? Madilim. Maari kasing talagang matindi yung problema po ninyo. Mabigat. Sobrang bigat. Maari pong ang ilan po sa inyo sign ito na makirot or parang yung balikat po ninyo sobrang masakit, parang napakabigat, ganyan po yung pakiramdam. Yung balikat po ninyo, yung naninigas po yung muscle, ganyan po, masakit, makirot, dahil sa heavy burden na yan na dala-dala po ninyo matagal na. So maaring yan ay responsibilidad. Meron din po na may tattoo po kayo sa leeg, sa balikat, sa mukha. Meron pong may tattoo sa mukha, braso, kamay, ganyan po. May tattoo sa bandang leeg, balikat. It's dark and you can't see a effing thing. Get your head out of your ass pronto. So ito na nga yun, diba? Head, diba? Unang-una head. Ito yon, keep your thoughts positive. Madilim, hindi ka makapag-isip ng maayos, maraming problema, no? Ito yung season talaga ng buhay mo na sa kasalukuyan na madilim talaga, as in literal na madilim. Hindi mo makita yung direction kung ano na, kung saan na ba papunta yung career mo, yung buhay mo, yung purpose mo, labo-labo na. Kaya get your head out of your ass pronto. Ibig sabihin yan, ito yun, yung advice sa'yo ng mga ancestors mo, ng divine universe, ng mga divine beings, na don't stop, okay? Remain positive. Diyan na yung mga helpful people. Basta magsabi ka lang sa infinite source kung anong kailangan mo. May mga signs. Yan po, mag-i-improve ang sitwasyon mo kung maniniwala ka, if you believe na magiging maayos. Okay, na mag-i-improve, magiging maayos din ang sitwasyon. Mararanasan mo din yung abundance, windfall of money, windfall of abundance to. Yung mga sinulat po ninyo, manifestation po ninyo, next 8 days, sa susunod na 8 araw, magmamanifest na po yan. Or isa-isa na po yan na magpapakita sa'yo. Napakarami mong signs. Get the F out of your head. Di ba puro head? Umpisa pa lang puro head. Ibig sabihin, yung crown chakra po ninyo, magkakaroon ng healing yan. Mas magkakaroon ka ng clarity, mga bagong impormasyon na makakatulong sa'yo, kasi madilim talaga, hindi ka makapag-isip ng maayos. Sa mga nakakaranas ng anxiety, ng depression, PTSD, ganyan po mga dude. It's dark and you can't see a effing thing. Get in your head, it misses you. Get the F out of your head. Yan, basta lahat ng mga negative thoughts, yung mga negatibo na naisip po ninyo, alisin nyo na po yan, i-release nyo yan sa divine universe. Huwag nyo nang isip-isipin yan, huwag na pong paulit-ulit na alalahanin or isipin. Yan po, i-release nyo na yan. You are giving too many F. Give 0. Yan po, sa ilan na ang nangyayari kasi dito, halos matagal mo nang ginagawa to, kaya mabigat na talaga yung balikat mo, as in literal, or yung heavy burden na sinasabi dito energetically, ay yung mga responsibilidad na hindi mo naman talaga dapat lahat pinapasan. So, you are giving too many F.
Yan po, too many facts give 0. Ngayon, okay, mga dude, or pagkatapos mong mapanood ito na yung gawin mong self-love. Yan po, hindi yung bigay ka na bigay. Ngayon naman, huwag ka na munang magbigay. Hindi pagiging selfish o pagiging maramot. Hindi po ganun, mga dude. Huwag ka na munang magbigay. Okay? Kasi puro ka bigay. Wala na natira sa'yo. Okay, 0 muna, 0, mga dude, huwag ka muna magbigay. Take a shot. Don't take 12. Take 1, okay? Maybe 2. Move on. Okay. So, yun nga, kasi marami, pinapakuha sa'yo, at least 1 lang or 2. Huwag lahat. Okay? Subukan mo kung ano yung gusto mong gawin. Yung idea na yan, subukan mo yan, kung ano yung nasa isip mo. Huwag mong intindihin, huwag mong isipin kung ano iisipin nila sa'yo, kung ano yung sasabihin nila sa'yo. Dahil hindi umiikot ang mundo nilang lahat sa'yo. Okay? Wala silang pakialam kasi sobrang busy rin nila sa kanya-kanya nilang mga problema, sa kanya-kanya nilang buhay. Kaya, wala yan. Huwag mong intindihin kung ano yung iisipin, sasabihin nila sa'yo. Subukan mo kung ano yung gusto mo. Take a shot. Kasi, konektado yan dito sa abundance mo, kung ano yung gusto mong gawin, magpapaginhawa ng buhay mo, magpapayaman sa'yo. Okay? Don't stop. They broke your heart. Fuck them. They broke your heart. F them. Okay? Kaya nga kasi, wala nang natira sa'yo eh. You are giving too many F. Okay. Huwag mo na silang intindihin. Shame, regret, and guilt, those are just bullshit. Forgive. Let that shit go. Diba? Forgiveness, pagpapatawad, malaking tulong din yan sa healing po ninyo. Yun po. Shame, regret, and guilt, those are just bullshit. Diba? BS. Forgive, let that shit go. Release nyo na po yan, mga dude, utang na loob. I-release nyo na yan lahat-lahat ng bigat, sama ng loob, ng pagsisisi, ng kung ano man yung guilt o yung nakokonsensya ka. Lahat ng, mga dude, lahat ng pagkakamali po ninyo, hindi mo pa yan nagagawa. Alam na ng Divine Universe na mangyayari yan, nagagawin mo yan. Na paulit-ulit kang magkakamali. Kaya i-release mo na yan, ihingi mo na yan ng forgiveness. At forgiveness, kung meron man po kayong guilt na hanggang ngayon dala-dala mo dahil alam mo hindi ka pa napapatawad ng tao na yon, or hindi ka pa napapatawad ni God, na Divine Universe, let that shit go. Okay, patawarin mo lang sarili mo. At mga dude, matagal ka nang napatawad na kung sino man po yun na hanggang ngayon dala-dala nyo pa rin yung guilt, napatawad ka na niya. Okay? Release mo na yan. At lalo-lalo na ni God, kasi love ka ng Divine Universe ni God unconditionally, kaya napatawad ka na. Hindi mo pa nga iniisip yung kasalanan na gagawin mo. Alam niya na nagagawin mo yan. Alam na ng Divine Universe. Alam na ni God yan. Kaya napatawad ka na. Okay? Huwag mo nang torturein yung sarili mo. Yung puro head tayo dito, puro crown chakra. Ito yung kailangan mag-focus kayo dito ngayon. Next 8 days sa susunod na 8 araw. Dapat magaling na yan. Okay? Dapat sinisimulan nyo na yung healing ng crown chakra po ninyo, ng inyo pong thoughts, yung isip, mga dude. So, para mas maging madali po na makapasok yung mga bagong energy, mga bagong opportunities yan, no? Abundance yan, di basta-basta, infinite abundance yan, mga dude. So, sa ilan naman po ay mas magiging maayos ang sitwasyon, mas magiging mayaman. Yan po, sa mga nagtalagang ang goal po ninyo ay 6 digits, 8 digits, yan po, within the next few months yan. Okay? So, don't stop. Huwag yung tigilan porket hindi nyo nakikita na, hindi nyo pa nakikita ang rainbow ngayon. Hindi ibig sabihin ay wala na yon. Bali, wala lahat ng hirap po ninyo. Tuloy nyo lang yan, no? Advice sa inyo ng Divine Universe, sa mga ancestors ninyo. Don't stop. Within the next few months, makikita mo or maha-harvest mo na yan. Okay? Mga dude, maraming tulong. Hindi mo mag-isa yan hinaharap yung mga problema mo, mga dude.
So, mag-umpisa talaga sa mind, sa thoughts. Yan, o. Keep your thoughts positive. Mind. Yan, sa mindset po ninyo. Yung subconscious reprogramming, makakatulong yan sa inyo. Isang paraan na rin po ang journaling, yung scripting, yung pagsusulat po ng mga manifestation o yung mga dreams po ninyo, yung wishes po ninyo, sulat niyo po yung mga goals, yung meron kang planner, meron kang ganyan po na, or may kalendaryo ka, o ganito po yung gagawin po ninyo. Yan, ito po yung walang masama sa pagpaplano po, mga dude, or sa pagsusulat po ng mga pangarap po ninyo. Okay, wala pong masama dyan. Kailangan talagang buong puso at positive yung mind mo habang ginagawa mo, habang sinusulat mo, kasi yan yung yun po yung mag-fuel, o yun po yung mag-energize sa sinusulat po ninyo para po mag-manifest. Yan po. Ito po yun, no? Abundance. Lahat na po yan, abundance sa mga taong mabubutin, talagang tutulong sa'yo, may malasakit sa'yo, nagmamahal sa'yo. Abundance din po sa kalusugan, sa ideas, kasi puro information dito sa ideas, lalo na yung meron talagang ma-activate ang crown chakra, mga dude. Sobrang linaw, magkakaroon talaga kayo ng mga realisasyon, magiging malinaw sa inyo, mga dude, ang mga bagay-bagay, yung sitwasyon po ninyo. So, napakaganda. Surround yourself with your soul tribe. Yan po. Yung mga tao na hindi ka huhusgahan, yan po, yung mamahalin ka kahit na may mga pagkakamali ka na rin sa buhay. Yan po, mga dude. Abundance. Okay. So, tinuturo ako dito sa, kasi manifestation dito sa write down your goals, dream big. Okay. Dream big. Kaya nyo yan. Okay? Sa mga nagdududa na kaya ba na 6 digits, 7 digits, na may napapanood kayo sa social media na ganyan kalalaki yung kinikita nila, yung revenue or yung sweldo nila, mga dude. Kaya nyo rin po yan. Meron ka rin ito, abundance. Hindi yan imposible na kumita ka rin ng 6 digits, 7 digits. Yan po, maring sa ilan na magiging abundant po kayo or mayaman, sa ilan ng business po ninyo ay may connection po sa mga flowers, ganyan po, or yung pagiging creative, graphics, ganyan po, graphic designer, basta may kinalaman sa mga arts and crafts, yung may mga kinalaman po sa halaman, maring nagla-live selling or online selling po kayo na ng mga beauty products, ganyan po, or mga accessories, mga halaman din po, mga indoor or outdoor plants, tattoo, meron din po, maring business nyo po yan, tattoo artist, merong webinar, ganyan po, public influencers, meron din po dito, lalo na sa mga nagla-live stream, meron din pong tarot reader, psychic, may mga online platform na motivational, ganyan po, nagbibigyan ng inspiration sa mga tao globally. Meron din po sa inyo ng ilan po ay LGBTQIA+, sa ilan naman po ay meron ditong yan po, sa mga naghihintay ng science confirmation na magiging abundant pa, magiging successful ba sa meron dito na nagpo-post or
live stream na pinopromote ang digital products, ganyan po, digital selling, mga ganyan po. Basta mahanap mo yung tamang niche o yung tamang marketplace, ganyan po, mahanap mo yan, abundance yan, rainbow, magiging successful or kikita ka ng malaki dyan. Maaring sa ilan confirmation to na dito na yon, sa digital selling or online selling or online business po ninyo or mga online platforms or kung ano man po yung ginagawa po ninyo na talagang ginagamit mo yung full potential, yung creativity mo. OMG, napakaganda, napaka-creative, artistic ng marami po sa inyo. So, magagamit mo yan, yung pagiging, yung initiative mo, yung strategic, yan po, meron ganyan sa ilan na talagang napaka-dali lang sa yung gawin. Basta meron kayong Midas touch kung ano yung ginagawa mo, ano yung ginagawa ng mga kamay mo, nagiging talagang golden opportunities or abundance po yan. Nako-convert sa pera. Ayan po. Or windfall of money. So, kung ano man po yan na ginagawa po ninyo na ginagamit niyo yung full potential, yung creativity po ninyo ay wow. Yan po ay magdadala sa inyo ng abundance, ng windfall of money, literal na pera po yan, malaking pera. I don't have to fear my fear. I can use it as a way to get closer to love, 'di ba? I don't have to fear my fear. Kasi 'di ba umpisa-umpisa pa lang nandito na tayo sa yung lahat ng takot, lahat ng naiisip mo, negative thoughts. Yan po, iwasan niyo na yan. I-release niyo na yan sa Divine Universe. At gamitin nyo. Hindi naman sinasabing yung takasan yung takot. I-release nyo yan, accept nyo, tanggapin nyo na ganito yung mga takot mo sa buhay mo, sa pera, sa career. I-acknowledge mo lang yung takot, pero huwag kang magbabad, huwag mo palaging iisipin. Okay, tanggap mo na ganito yung nangyayari sa sitwasyon mo ngayon, pero I can use it as a way to get closer to love. Yan po, get closer to love, kung saan yung ano yung gusto mong gawin, ano yung pag ginagawa mo, alam mo yan, ano yung ginagawa mo na nararamdaman mo na mahal mo yung sarili mo. Yan po, na hindi ka naghihingi ng validation o ng approval sa iba na pwede ko na bang mahalin sarili ko. Hindi po ganun. Yung hindi mo na kailangan ng validation o approval ng iba para maging masaya ka, para mahalin mo yung sarili mo. So, napakaganda ng mensahe po sa inyo. Mga stars, ibig sabihin, kanina pa tong mga stars na to, di ba? Umpisa pa lang nagpakita na yan sa inyo. Ibig sabihin, yung mga stars na yan, yun yung mga, dito rin, no? Di ba? Hopes, OMG, dito rin, no? Puro stars. Maring ang ilan po sa inyo ay mahilig kayo mag-stargazing, talaga na-amaze po kayo sa mga ganyan po na yung mga bituin, yung mga nabubuo nyo pong mga hugis o mga images po sa mga stars na nakikita po ninyo, or maring kinakausap mo ang Divine Universe habang nakatingin ka sa mga bituin para gabayan ka. I can do less and attract more. I can do less and attract more. Napakaganda nito kasi hindi ka na hirap. So, hindi ganun ka tindi yung trabaho mo. Hindi ganun ka, alam niyo yung physical na katawan po ninyo, yung gamit na gamit. Hindi po ganun, pero attract more. Ibig sabihin, ito po yung magbabago sa inyo, no? Ngayon pong next 8 days, sa susunod na 8 araw, ito ka na. I can do less and attract more. Okay? Hindi yung nakasanayan na pag marami kang ginagawa, pag sobrang hirap yung ginagawa mo, ay malaki yung kikitain mo. Hindi na po ganun. I can do less and attract more. Maari po na literal na nagre-relax ka lang, nagde-design ka lang dito, nagdo-drawing, or simple lang yung ginagawa mo, parang hobby lang nga ito parang libangan mo lang or pang-relax mo lang, pero
attract more eh. Ibig sabihin, malaki yung income or malaki yung kikitain mo. So, hindi ka talaga hirap na hirap. Mind, body, and soul yan. Literal na. OMG, hanggang last card natin, puro stars talaga. Manifestation, yung mga hinihiling po ninyo kay God sa Divine Universe. Ito na yun. At may sun ka pa. Yes, 10 ang sun eh. Sun. So, illumination or mas magiging maliwanag. OMG! Ang galing! Diba? Sobrang, ito yung kanina, no? It's dark and you can't see a fucking thing. Sobrang dilim ng buhay po ninyo. Literal na hindi mo pa nakikita talaga yung pag-asa, yung rainbow, kasi parang puro hirap. Parang nangyayari kasi problema after problema. Yung parang nagkakapatong-patong yung problema, no? Ating mga dude. At hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So, ito na yun. Yung araw, yung sun. Maaring literal nakikita po ninyo yung mga drawings, mga images, or kahit saan nyo po makita, no? In any shape or form, sa t-shirt, pendant, sa mga cartoons, ganyan po, no? Yung sa TV, sa mga palabas, sa social media, basta po, images o yung talagang mga or salita, word na sun, S-U-N, ganyan po. Or araw, ganyan. Basta sun, mga dude. At mga stars. So, binibigyan ka ng liwanag ng Divine Universe kasi parang pakaramdam mo napakadilim na nang nangyayari sa buhay mo. Puro liwanag naman ngayon. Believing in spiritual guidance gives me certainty and the freedom to keep dreaming even when I can't yet see the result. Diba? Kahit hindi mo alam kung ano yung magiging resulta, tuloy mo lang yung paniniwala na yung mga pangarap mo, yung mga wish mo, huwag mo limitahan na yan, no? And the freedom to keep dreaming. Diba? Sobrang synchronized sa mga mensahe sa inyo. Don't stop. Don't stop. Freedom to keep dreaming. So, tuloy-tuloy mo lang yan. Huwag mong susukuan kung ano yung mga goals mo, manifestation, yung mga hiniling mo, yung mga sinulat mo. Yan po. Mga dude. So, kahit hindi mo pa nakikita kung ano talaga yung mangyayari, kung ano yung magiging resulta, maniwala ka na ito yun, abundance para sa'yo talaga yan. Okay? So, believing in spiritual guidance, dahil naniniwala ang ilan po sa inyo na talagang may tulong. Nandyan si God, ang Divine Universe, nakikinig. Okay? Mga dude. May mga angels, may mga ancestors ka na gumagabay talaga sa'yo. Sa mga naniniwala po sa spiritual guidance, sa mga signs, synchronicities, na naniniwala ka na hindi totoo ang coincidence, na talagang pag talagang inadya, yung parang sinadya ng Divine Universe, makikita at makikita mo kahit na kahit na wala kang gawin, makikita mo, maririnig mo, malalaman mo. So, mga dude, maraming salamat po sa mga sumama sa akin dito hanggang sa dulo. Sana may nakuha po kayo. Mga wala naman po kahit isang nakuha dito, maraming salamat po sa oras din po ninyo at sa Divine Energy. Yan po, mga dude, salamat po. At sa mga nakapanood po dito, ito po ay sign na para sa iyo to, na talagang naka-align ka sa vibration ng or energy ng video na to na abundance. Kaya makukuha mo lahat ng kung ano yung mga gusto mo. Okay? Yung goals, dream big, 'di ba? Keep dreaming. Yan po yung mga mensahe sa inyo ng mga angels, ng mga divine beings, galactic beings, celestial beings, ng mga ancestors po ninyo, lalo na po ng Divine Universe ni Mother Gaia. So, ingat po. Maraming salamat po, mga dude, sa oras at sa Divine Energy po ninyo. Hanggang sa susunod po, mga dude. Thank you po.